Hello po, kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Magandang gabi po. Ang ating pong topic tungkol po sa babaeng nangangalo niya, pinatawad ng Panginoong Hesus. Ayun po yung ating paksa. At saka yung dalawa po paksa natin, yung kasalanan na hindi pinatatawad, saka yung babae na ngalo niya na pinatatawad lahat yung mga kasalanan ng hindi nakakaalamang utos. Ganun po, yun po yung paksa natin. Pinatatawad ng Diyos yung mga kasalanan na hindi alam ng tao pagka nagbalik loob. Saka yung kasalanan na hindi pinatatawad. Yun po yung paksa natin, dalawa. Pinatatawad yung kasalanan at saka hindi pinatatawad. Yun po. Yun po yung paksa natin. Magandang gabi po sa inyo. Ayun po yung paksa natin. Ayun po. Kasi yung babaeng nangalo niya, ang lahat po kasi ng kasalanan pinatatawad ng Diyos pagka nagbalik loob sa Kanya. Ito po, basahin ko po sa inyo sa 1. Sa 1 po, basahin ko sa inyo. Lahat po kasi ng kasalanan pinatatawad ng Diyos yan. Ito po sa Marcos 3. Basta nagbalik loob sa Diyos po yung tao, pagka hindi niya pa alam yung kasalanan, pinatatawad po ng Diyos yun. Kahit na ano po ang kasalanan mo, pinatatawad po ng Diyos yun. Basta nagbalik loob po sa Diyos, kahit na ano pong kasalanan. Ang hindi lang po pinatatawad ng Diyos yung mamamatay tao, hindi po pinatatawad ng Diyos yun. Wala pong buhay na walang hanggan yung mga mamamatay tao, at saka yung nalalait sa Espiritu Santo, yung namumusong sa aral. Yun po hindi pinatatawad ng Diyos. Pero yung babae na ngalo niya, yun po yung tanda na pinatatawad ng Diyos yung mga kasalanan. Kasi nung nagkatawang tao siya sa lupa, nakita niya yung babae, pinatawad sa kasalanan. Pero lahat po ng kasalanan pinatatawad ng Diyos, basta nagbalik loob sa Kanya na hindi mo pa alam yung kasalanan. Ito, basahin ko po sa inyo dito sa Marcos 3:28. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao. At ang mga kapusungan nila, kailanman sila'y nagsasalita ng kapusungan. Datapat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman. Kundi may kasalanan, isang kasalanan walang hanggan. O yan o. Lahat ng kasalanan pinatatawad. Yung magkasala sa Holy Spirit, saka yung mamamatay tao, hindi po yung pinatatawad. May kasalanan silang walang hanggan yung mamamatay tao. Wala pong buhay na walang hanggan yung mamamatay tao. Wala po. Saka yung namumusong sa aral, nilalabanan yung Holy Spirit. Wala pong mga buhay na walang hanggan yun. Lahat po ng kasalanan, pagka hindi alam ng tao, pinatatawad ng Diyos yun. Ganun po. Ito, basahin ko po sa inyong muli rito sa Marcos 3:28 29. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao. Ayan pinatatawad lahat ng kasalanan sa mga anak ng mga tao. Kaya nga yung babaeng nangalo niya, mangangalo niya yung babae, pinatawad ng Panginoong Hesus Kaya kung sino man mangangalo niya, hindi mo pa alam na kasalanan yun, pwede ka pang magbalik loob sa Diyos, patatawarin ka. Ang pagbabalik loob po sa Diyos, yung hindi ka nagagawa ng mga kasalanan, susunod ka ng mga sa utos ng Panginoong Hesus. Yun po yung pagbabalik loob sa Diyos. Basta baliwala na sa Diyos yun, yung pag nagbalik loob po yung tao sa Kanya, lahat ng kasalanan, baliwala na yun. Hindi na binibilang ng Diyos yung kasalanan sa Kanya. O ganun. Basta nagbalik loob po, sumusunod na sa utos. Pero may limitation po yung pagpapatawad ng Diyos. Halimbawa, pinatawad ka na, sumusunod ka na sa utos, wag mo nang sasaidin lang yung kasalanan. O yun, pinatatawad ng Diyos yun. Yung
yung di mo sinasadya yung kasalanan. Ganun po. Pero pagka yung alam mo ng kasalanan yun, ginagawa mo pa, hanggang dalawa na lang din ang pagkapatawad ng Diyos. Hanggang dalawa na lang. Hanggang dalawa na lang siya. Ganun po. Yung, halimbawa, wala ka pa sa tunay na samahan na iglesia, o ang may pero kahit hindi ka nakikita ng kapwa mo, tayo naman, nakikita rin tayo ng Diyos. Alam niya yung ginagawa natin. Kaya alam niya yun. Siya nakakaalam ng puso't isipan. Ganun po, nakikita niya lahat tayo eh. Yung sinadya mo yung kasalanan, alam ng Diyos po yun. Ganun po. Basta na kahit ano po kasalanan, pinatatawad ng Diyos yun. O pagka nagkasala ka, hindi mo sinadya, pinatatawad ng Diyos yun. Wag lang po yung sadyang kasalanan. Ang sadyang kasalanan po kasi yung tinangka mo, yung inisip mo yung gawin. O yun po yung sadyang kasalanan, yung inisip niyang gawin yung isang bagay. O ganun po. Yung inisip, halimbawa, ganun. O mambababae ako, manlalaki ako. Inisip mo yun, kasalanan yun. Pero yung natukso ka lang, halimbawa, o yun, hindi mo sinadya, o hindi mo na inisip dumating, o natukso ka ng babae o ng lalaki o sa kainaan mo, o pwede ka rin umilag muna. Tapos, basta hindi mo sinasadya, pinatatawad po ng Diyos yun. O kaya, nakapatay ka ng tao, hindi mo naman sinadya, sundalo ka, pulis, o pinatatawad ng Diyos po yun. Huwag lang po yung sadya, pinatatawad ng Diyos pagka hindi sinasadya. Yung pagkapatawad ng Diyos sa kasalanan, hanggang dalawa na lang. Kasi nga, pagka yung alam mo na yung kasalanan, tapos ginagawa mo pa, o pinatawad ka na sa kasalanan mo, ang sabi ng Diyos doon, yung mga aso't baboy na, sabi ng Panginoon. Ito, hanggang dalawa na lang yung pagkapatawad ng Diyos. Ito po sa Tito 3. Sa 3 Gs po ng Tito. Hanggang dalawa na lang siya, sabi ng banal na kasulatan, ang tao naman hahatulan ayon sa banal na kasulatan, ayon sa kanyang gawa. Ito po yung panghahatol din ng Diyos, yung banal na kasulatan, yung ebanghelyo, yung mga utos niya. Ito po hanggang dalawa na lang yung pagkapatawad ng Diyos dito. Pagka yung pangatlo na, hindi na po yun pinatatawad. Pag nagbalik loob, tapos hanggang dalawa na lang po. Tapos po sa Tito 3 Gs, ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una't ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Yamang nalalaman mo, ang gayon ay napahamak at nagkakasala. Siya ay hinahatulan ng kanyang sarili. O yun sabi rito, hanggang dalawa na lang. Basahin ko po sa inyong muli. Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. O yun, itinakwil na ng Diyos yun, yung sinaway ka na ng una, pangalawa, o pangatlo, hindi na po yung tinatanggap ng Diyos. Ang sabi ng Diyos doon, aso't baboy na, yung sabi ng banal na kasulatan, dito po sa Pedro. Kasi nagbalik loob ka na sa Diyos, tapos sinadya mo pa yung kasalanan, o hindi na po pinatatawad ng Diyos yun. Ito po sa ikalawang Pedro. Sa ikalawang, siya ay aso't baboy na pagka po yung nagbabalik po pa siya sa kasalanan. Dito po sa ikalawang Pedro 2:20. Sapagkat kung pagkatapos na sila ay makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan sa pamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo, muling mahalubiliwan at madaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa lulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. O yun, bawal na sa Diyos yun. Yung nagbalik loob ka na sa Kanya, pinatawad na yung mga kasalanan mo,
tapos umuulit pa. Yun po, yung hindi pinatatawad ng Diyos, yung mga ganung kasalanan. Yung mga nagbalik loob na, tapos umuulit pa sa kasalanan na talagang sinasadya, hindi na po pinatatawad ng Diyos yun. Ganun po. At saka yung namumusong sa Holy Spirit, hindi rin po pinatatawad yun. Basahin ko sa inyong muli. Sapagkat kung pagkatapos na sila ay makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan sa pamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo ay muling malubiliwan at magdaig niyon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik ng muli ang aso sa kanyang sariling suka. At sa paglubalob sa pusali, ang babaeng baboy na nahugasan. Ayon, bawal na sa Diyos po yun, yung mga ganong nagbalik loob na, at sinasadya po yung kasalanan. O wala nang, sabi ron, wala nang haing natitira pa patungkol sa kasalanan, pagka yung mabalik po ron sa kasalanan yung tao. Ganon. Hindi na po yung pinatatawad pagka yung nagbalik loob na tapos nagkakasala pa uli. Ito po sa Hebreo 10:26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. O yun, wala nang haing pang natitira tungkol sa mga kasalanan kasi pinatawad na siyang dati tapos umulit pa siya. Hindi na po yun pinatatawad ng Diyos yung mga ganun nagbabalik pa sa kasalanan. Yun, hindi po pinatatawad ng Diyos yun, yung mga sinasadya na yung kasalanan, saka yung mga mamamatay tao. Wala pong buhay na walang hanggan yung mamamatay tao, saka yung namumusong sa Holy Spirit. Ito basahin ko sa inyo rito, yung namumusong sa Holy Spirit, hindi rin po yun pinatatawad. Dito po sa Marcos 3:29. Datapat sino magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman. O hindi pinatatawad po yung namumusong sa Holy Spirit Yung sabihin nila tao, wala na yung tao kasi nga namatay na nga yung tao nagdudug na sa kasalanan Ang ating Panginoong Hesus, Holy Spirit na po yan. Nagbalik na po siya sa pagka-Diyos niya, sa Holy Spirit. Wala na pong tao ngayon. Diyos po yung ating Panginoong Hesus. Namumusong na sila sa Panginoong Hesus doon, sa Holy Spirit. Kasi nasa kalagayang Diyos na po siya, Holy Spirit Ganun po. Basahin ko po sa inyong muli. Tatapat sino magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman. O hindi pinatatawad yung kasalanan. Kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. O may kasalanan silang walang hanggan pagka pinupusong nila yung aral ng Panginoong Hesus. O sabi nga, nagkatawan tao, sabi na tao pa rin. O ganun, kapusungan na po yun. Kapusungan na po yung ganong aral. Ayun po, pinatatawad lahat ng Diyos yung mga kasalanan ng tao pag nagbalik loob sa Kanya. Sa katunayang pinatatawad ng Diyos yung mga kasalanan, ito po sa sa yung babaeng nahuli sa pangangalo niya, pinatawad ng Panginoong Hesus, hindi na siya hinatulan. Ito po sa 1:8 1 hanggang 11. Tatapat si Jesus na pa sa bundok ng mga Olibo at pagka umaga ay nagbalik siya sa templo at ang buong bayan ay lumapit sa kanya at siya'y naupo at sila'y tinuruan. At dinala sa kanya ng mga iskriba at ang mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. At ang mailagay siya sa gitna, ay sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyang pangangalo niya. Sa kautusan nga ay pinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang gayon. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubok upang sa kanya'y
isumbong sila. Datapwat yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Datapwat nang sila ay magpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ay inunat niya at sa kanila sinabi, ang walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. At sila nang ito'y kanilang marinig ay nagsialis na isa't isa, na nagpasimula sa katandaan hanggang sa kahuli-hulihan. At iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroonan nito sa gitna. At umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, babae, saan sila nangaroon? Wala bagang taong humatol sa iyo? At sinabi niya, walang sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi hahatol sa iyo. Umayo ka na iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. O yun, no? Pinatawad siya ng Panginoong Jesus. Sabi rito, yung babaeng nahuli po sa pangangalo niya. Kasi dati po, yung mga nangangalo niya, yung mga nasa lumang tipan pa nun, pinapatay yung mga nagkakasala po doon. Pero ngayon, no, pinatatawad na po yun ng Diyos, yung mga ganun po mga kasalanan. Ito, basahin ko sa inyo, na hindi na inatulan ng Panginoong Yesus yung babaeng nahuli sa pangangalo niya. Yun po yung tanda na yung tao, pinatatawad ng Diyos, basta nagbalik loob po tayo sa Kanya. Dahil nagkatawan tao po siya. Ito po. Basahin ko po sa inyong muli rito sa 8 ng 1:11. At sinabi niya, walang sino man, Panginoon. Sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Umayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. O yun, no? Pinagbilinan siya rito ng Panginoong Yesus. Mula ngayon, huwag na siyang magkasala. O sabi ng Panginoong Yesus dito. Yun po, basta nagbalik loob tayo sa Diyos. Tapos huwag na tayo magkasala. Ayun, pinatatawad na tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan nun. Kasi nga, ang Panginoong Yesus, hindi siya naparito sa sanlibutan para hatulan ng sanlibutan, kundi para iligtas, sabi ng banal na kasulatan. Para iligtas niya yung mga tao, hindi para hatulan. Ang inahatulan lang talaga ng Panginoong Yesus, no, yung ayaw sumunod talaga sa Kanya. Yung ayaw maniwala sa Kanya, ayaw sumunod, yun po yung hinatulan na at saka yung mga mamamatay tao ay namumusong sa Holy Spirit. Hinatulan na po yan. Wala silang bahagi sa buhay na walang hanggan. Sabi po ng banal na kasulatan. Ito po sa 1, sa katunayan, hindi niya talaga pinatatawad yung ating mga kasalanan ng Panginoong Hesus. Basta na nagbabalik loob tayo sa Kanya, sumasampalataya o ganun. Yung di sumasampalataya, hinatulan na po yun. Ito po sa 1:3-17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. O yun, hindi, kaya yung babaeng nahuli sa pangangalo niya, hindi niya na nga hinatulan Kasi nga, pinatatawad ng Diyos lahat yung mga kasalanan. Pagka hindi mo pa alam yung kasalanan, pinatatawad po ng Diyos yun. Kaya kung sino man yung nakasala ng uno sa inyo, o yun, pinatatawad ng Diyos yun pagka yung nagbalik loob po kayo sa Kanya. Ang pagbabalik loob po sa Diyos, yung sumusunod na po tayo sa Kanyang utos. Ganun po yun. Papasok po tayo sa Kanyang sa utos, sa Kanyang tipan. Makikipagkasundo tayo. Hindi na hinahatulan yung dito, yung sabi ng Kaya nga yung babaeng nahuli sa pangangalo niya, pinatawad ng Panginoong Yesus Sabi nga, ako man ay hindi hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad, sabi ng Panginoong Yesus. Mula ngayon, huwag ka na magkasala. Yun, pagka yung, nagbabalik loob tayo, hindi na po yung binibilang kasalanan. Tapos, huwag mo nang sasadyain yung kasalanan. Kasi sabi ng Panginoong Yesus sa babaeng nangalo niya, mula ngayon, huwag ka na magkasala. O, tanyo nga. O, ganun. Ito, pasahin ko po sa inyong muli, no? Tapos, patuloy ko po rito sa 18 ng 3:1. Kasi nga, yung hindi sumampalataya sa Panginoong Yesus, so hindi naniniwala, hinatulan na po yun. Ito, basahin ko po sa inyong muli rito sa 1:3-17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya hindi hinahatulan. O yun, sumasampalataya sa Panginoong Yesus,
hindi na inahatulan, sabi rito. Ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. O yun, o. Yung hindi namang sumampalataya, hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng buktong na anak ng Diyos. Ayun, o. Yung hindi sumampalataya sa Panginoong Yesus, hindi naniwala na siya ay Diyos, hinatulan na po yun. Yung mga ganun. Ganun po, hindi na hinatulan yung ganun. Yung sa lumang tipan kasi, yung mga kaya yung tanda na pinatawad na tayo ng Diyos kasi sa lumang tipan yung makasalanan dati sa lumang tipan pinapatay nun dati. Pero ngayon hindi na. Kaya ngayong tanda na ang kasalanan pinatatawad na ng Diyos pagka nanampalataya tayo sa Panginoong Yesus, nagbalik loob tayo sa Kanya. Kasi yung dating sa lumang tipan pinapatay po yung mga ngalo niya, di ba? O, at saka yung mga ibang kasalanan. O, basahin ko sa inyong muli rito. Kasi nga kaya yung tanda na pinatawad na yung tayo sa kasalanan pag nagbalik loob tayo sa Diyos. Gaya nung babae, di ba? O yung tanda, hindi na inatulan ng Panginoong Yesus. Kasi nga yung dating utos, sinatulan yung mga tao ng kamatayan pag nagkasala. Ito, basahin ko niyo sa inyo rito. Sa Hebreo 10:28, ang magpawalang halaga sa utusan ni Moises ay sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. O yun o. Yung sa lumang tipan kasi pinapatay po yung taong mga nagkakasalang nangangalo niya mga nagkakasala pang iba. Pero sa panahon nating ng Panginoong Yesus hindi na po yun. Kaya nga yung babaeng nahuli sa pangangalo niya hindi na inatulan ng Panginoong Yesus, di ba? O basahin ko po sa inyo muli rito. Basta nagbalik loob sa Diyos, sa Panginoong Yesus, hindi na po yun inatulan ng parusa. Yun po yung mga, hindi sa mga mamamatay tao, saka yung hindi lumalaban sa aral ng Panginoong Yesus. Ito, yung sa lumang tipan kasi, yung pag may nagkasala doon, pinapatay doon Pero yung sa Panginoong Yesus tayo, hindi na po tayo inatulan pagka sumasampalataya tayo sa Panginoong Yesus. Ito, basahin ko po sa inyong muli, yung sa kautusan ni Moises to, pinapatay yung mga nagkakasala. Dito po sa Hebreo 10:28, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. O yun, pinapatay yung mga ganun Yung mga ganun bagay. Ganun. Pinapatay dun sa yung nagkasala. Pero sa panahon ng ating Panginoong Yesus, yan yung saserdote, hindi na po tayo inahatulan. Kaya nga yung babae, di ba nahuli sa pangangalo niya, hindi na inatulan ng Panginoong Yesus. Ito, basahin ko sa inyong muli rito. Para maintindihan niyo po rito na pag nasa Panginoong Yesus na, nagbalik loob na, hindi na inahatulan, sabi rito. Basahin ko po sa inyong muli rito sa 8 ng 1. Sa 8 ng 1. 1 hanggang 11. Tatapat si Jesus ay napas sa bundok ng mga Olibo at pagka umaga ay nagbalik siya sa templo at ang buong bayan ay lumapit sa kanya at siya ay naupo at sila'y tinuruan. At dinala sa kanya ng mga iskriba at ng mga Pariseo ay isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. At mailagay siya sa gitna. O yan, nahuli yung babae. Nilagay nila sa Panginoong Yesus sa gitna At sinabi sa kanya, Guro, nahuli ang babae ito sa kasalukuyang pangangalo niya. O yan, nahuli yung babae sa pangangalo niya Kaya nga hindi na inatulan ng Panginoong Yesus Ito po yung tanda pag nagbalik loob tayo sa Diyos, hindi na tayo inatulan, pinatawad na. Kasi yung babae, dinala sa Panginoong Yesus, hindi na inatulan ng Panginoong Yesus. Dito basahin ko sa iyo sa 11. At sinabi niya, walang sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin nahatol sa iyo, humayo ka na iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Hindi na inatulan ng Panginoong Yesus basta nagbalik loob sa Diyos, yung mga kasalanan, pinatatawad po ng Diyos yun. Ganun po. Yung mamamatay tao lang ang hindi pinatatawad po ng Diyos. Yung mga mamamatay tao, yun, hindi po. Saka yung
yung mga sinasadya yung kasalanan. Ang sadyang kasalanan po kasi yung inisip po natin yung gawin. Yung inisip natin. Yun po yung mga sadyang kasalanan. O kung nagkamali ka, hindi mo sinadya, o pinatatawad ng Diyos yun. Yung tinatangkang gawin na kasalanan, o hindi po pinatatawad yun. Ito po sa Deuteronomio. Ito yung dito yung sa lumang tipan, no, yung mamamatay tao, pinapatay. Pag pumatay ng tao, pinapatay din, hindi pinatatawad eh. Kaya yung mamamatay tao, wala pong bagay sa buhay na walang hanggan yun. Ito, basahin ko sa inyo rito. Yung sinadya yung kasalanan, wala pong sinadyang pumatay, o yun, wala pong buhay na walang hanggan yun, hatulan po ng Diyos yun. Ito, basahin ko sa inyo. Ito po yung hindi pinatatawad ng Diyos. Yung pumapatay ng tao, hindi po pinatatawad ng Diyos yun. Dito po sa Deuteronomio 19:11. Ngunit kung ang sino man ay mapuot sa kanyang kapwa at pag-abangan niya siya at siya ay tumindig laban sa kanya at saktan niya siya ng maluban na nupat mamatay at siya'y tumakas sa isa sa mga bayang ito, ay magsusugo nga ang mga matanda sa kanyang bayan at kukunin siya roon at ibibigay siya sa kamay ng tagapaggiganti sa dugo upang siya'y mamatay. O yun o, pinapatay din po yung mga mamamatay tao, sabi rito sa banal na kasulatan. Kaya yung mamamatay tao, hindi po yun pinatatawad ng Diyos. Wala po silang bagi sa buhay na walang hanggan. O ganun, basahin ko sa inyong muli. Dito sa Deuteronomio, yung mga walang bagi po sa buhay na walang hanggan, yung mga mamamatay tao, saka po yung namumusong sa Holy Spirit. Wala pong bahagi sa buhay na walang hanggan po yun. Kaya iiwasan po natin yung makapatay tayo ng tao. Ganun. Halimbawa, pulis ka, di sundalo ka, baldayin mo lang yung tao, huwag mo lang siyang patayin. Pwede po yun sa Diyos. Babaldayin mo lang yung tao dahil ganun, di ba? Pipilayin mo lang, pero hindi mo siya papatayin. Ito, kasi yung mga mamamatay tao, hindi po yung pinanahanan ng buhay na walang hanggan. Ito, basahin ko sa inyo. Basahin ko sa inyong muli rito sa Deuteronomio 19:11. Ngunit kung sino man ay mapuot sa kanyang kapwa at pag-abangan niya siya at siya'y tumindig laban sa kanya at saktan niya siya ng maluba ano pat mamatay at siya'y tumakas sa isa sa mga bayang ito, ay magsusugo nga ang mga matanda sa kanyang bayan at kukunin siya roon. At ibibigay siya sa kamay ng tagapaghiganti sa dugo upang siya'y mamatay. O yun o, yung pumatay ng sadya, papatayin din dito, sabi sa banal na kasulatan. Kaya yun po yung hindi pinatatawad ng Diyos, yung mga mamamatay tao, yung sinadya yung pagpatay sa tao. Babasahin ko po, patuloy ko po, ang iyong mata ay huwag mahabag sa kanya, kundi alisin mo sa Israel ang dugong walang sala upang ikabuti mo. Yan o, pinapatay po talaga yung mamamatay tao. Hindi wala pong bagay sa buhay na walang hanggan yung mga mamamatay tao po. Kaya kung pulis po tayo sundalo, o pwede yung kaaway mo, yung salarin, ibaldayin mo lang, huwag mo lang siyang papatayin, pwede po yun. Ito po sa Levitico, no? Sabi rito sa Levitico, yung mamamatay tao, papatayin din. Ito, basahin ko rito sa inyo. Kaya yun po yung walang bahagi sa buhay na walang hanggan, yung mga mamamatay tao. Dito po sa 24. Dito po sa 24:21 ng Levitico po. At ang pumatay ng isang hayop ay magpapalit. At ang pumatay sa isang tao ay papatayin. Ayun o. Pag pumatay ng tao rito, papatayin din, sabi sa lumang tipan. Kaya yung mamamatay tao, hindi po yun pinanahanan ng buhay na walang hanggan. Babasahin ko po sa inyong muli. Ang pumatay ng
ng isang hayop ay magpapalit. At ang pumatay ng isang tao ay papatayin. O yun, papatayin din yung pumatay ng tao, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya yung mamatay tao, wala pong bagay sa buhay na walang gan po yun, ganun. Ayun po, yung mga hindi pinatatawad na kasalanan, yung mamatay tao, yung namumusong sa Holy Spirit, saka yung mga nagbalik loob na sa Diyos, tapos nagbabalik pa sa kasalanan, hindi na po yung pinatatawad ng Diyos. Nabasahin ko po sa inyong muli. Para malaman nyo, yung mamatay tao, wala pong bagay sa buhay na walang hanggan. At ang pumatay ng isang hayop ay magpapalit. At ang pumatay sa isang tao ay papatayin. O yung papatayin din yung pumatay ng tao. Ganun po yun. Ganun sabi po ng Diyos. O kaya wala pong bagay sa buhay na walang hanggan yung mga mamatay tao. Ito, basahin ko sa inyong muli rito sa Deuteronomio. Yung kinapuotan niyo yung kaaway niya, tapos pumatay, yun, wala pong bagay sa buhay na walang hanggan yun. Basahin ko po sa inyong muli rito sa Deuteronomio, dahil yung mamamatay tao, hindi pinanahanan ng buhay na walang hanggan po yun. Ito po sa Deuteronomio 19:11. Ngunit kung ang sino man ay mapuot sa kanyang kapwa at pag-abangan niya, sabi rito, pag-abangan niya siya, sabihin, tinangka to. Tinangka niyang pumatay, kasi pag-abangan niya tinangka ng tao to na pumatay. Basahin ko sa inyong muli. Ngunit kung sino mang ay mapuot sa kanyang kapwa at pag-abangan niya siya, yung mga sinadya tong kasalanan na to yung kasi inabangan niya, pag-abangan niya siya, tinangka to, sinadya. Yung mga sadyang kasalanan to, yung pagpatay, wala pong bagay sa buhay na walang hanggan. Basahin ko po sa inyong muli. Patuloy ko po. Ngunit kung ang sino man ay mapot sa kanyang kapwa at pag-abangan niya siya, at siya'y tumindig laban sa kanya, at saktan niya siya at luba pat mamatay, at siya'y tumakas sa isa sa mga bayang ito, ay magsusugo nga ang mga matatanda sa kanyang bayan at kukunin siya roon, at ibibigay siya sa kamay ng tagapaghiganti sa dugo upang siya'y mamatay. Papatayin din yung pumatay. Ang iyong mata ay huwag mahabag sa kanya, kundi alisin mo sa Israel ang dugong walang sala upang ikabuti mo. Ayun. Pinapatay din daw yun ng yung pumatay ng tao, wala pong bahagi sa buhay na walang hanggan po yung mamamatay tao. Ganun po yun. Pero lahat po ng kasalanan, napapatawad po yun ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan. Ganun po, yun po yung ating topic. God bless po. Sana naiintindihan nyo yung pag nagbalik loob sa Diyos, pinatatawad po ng Diyos yun, yung ating mga kasalanan. Kasi nga, sabi rito, ang Diyos hindi tumawag ng mga matuwid, kundi ng makasalanan sa ipagsisisi. Kaya pinatatawad po ng Diyos yung mga kasalanan. Ito, basahin ko sa inyo rito sa 9. Basahin ko sa inyo dito sa 9. Dito po sa Mateo 9:13. Tatapwat, magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng makasalanan. Yung makasalanan yung tinawag ng Diyos sa ikapagsisisi. God bless po. Sana naiintindihan nyo yung kahit anong kasalanan, pinatatawad ng Diyos. Basta nagbalik loob po sa Kanya, wag na natin sasadyain yung kasalanan. Kasi nga, katunayan na pinatatawad ng Diyos yung mga kasalanan nung nagkatawan tao siya, yung babaeng nahuli sa pangangalo niya, kita nyo nga, hindi niya nahinatulan. Ayun po yung tanda na di pinatatawad na yung kasalanan natin ng Panginoong Hesus kahit na gaano pong karami, basta
nagbalik loob tayo sa Kanya. Wag lang po yung mamumusong tayo sa aral, at saka yung mamamatay tao, at saka yung namumusong sa Holy Spirit. Yun, hindi po yung pinatatawad ng Diyos po. God bless po. Magandang gabi po sa inyo. Yun po yung ating paksang natapos po. God bless po. Ingat po kayo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Live po ako dito palagi. Dito lang muna tayo kasi wala po pa tayong house of prayer. Kaya ganun. Kaya dito po ako sa social media po pa lang. God bless po. Sana makapag-subscribe kayo para makapagpagawa po ng house of prayer. Bahay Panalanginan. God bless po. Ingat po kayo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. God bless.